Hindi talaga basta-basta makaka-move on or nakaka-move on ng isang magulang na nawalan ng anak. Panood ko yung video ni Kuya Kim, tapos ito, breakdown ulit. Nung nasa ospital ako nun, tapos pumutok yung placenta ko sa loob ng tiyan. Then, nanigas na yung tiyan ko noon, tapos hindi na ako gumagalaw sa sobrang sakit. Tapos, pinagdadasal ko na lang, or sabi ko na lang doon sa mga nasa ospital na, patulugin nyo na ako, kasi sobrang sakit. Akala ko nun, yun na yung pinakamasakit. Kasi as in, sobrang sakit. Tapos, may masasakit pa pala dun. Yung pagising mo, sasabihin sa'yo, wala na yung anak mo. Hindi lang isang beses ako nawalan ng anak. Kaya sobrang sakit. Yung girlfriend, yung asawa, pwede yung mapalitan. Pero yung anak, kahit ilang anak pa ang sumunod dun sa nawala yung anak, hindi na sila may babalik pa. Kaya nung nawala yung anak, that time, sabi ko, bakit nagising pa ako? Kasi as in, sobrang sakit. Napanood ko yung interview kay Kuya Kim, as in, trigger yung yung lungkot, yung depression na pinagdaanan ko nung nawala yung anak ko. Lalo ngayon, mag-isa lang ko, kaya sobrang naging emotional ako. It's been 1 year and 10 months. Nililibang ko na lang yung sarili ko. Pero, from time to time, yun, naaalala ko pa rin. Especially, pag isa lang ako dito sa abroad. Kaya sa lahat ng mga magulang dyan na nawalan ng anak, mahirap pero tuloy lang yung buhay.